ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa gitna ng mabibigat na sitwasyon at ng mga desisyong kailangang harapin ng bawat isa, unti-unting nabubuksan ang mga sugat ng nakaraan. Mga sugat na matagal nang itinago. Mga alaala na pilit kinalimutan. Ngunit ngayon isa-isa silang bumabalik. Lalong lumilitaw ang bigat ng responsibilidad bilang magulang. Ang takot na baka hindi sapat ang iyong ginagawa. Ang pangambang baka mali ang iyong mga pinipiling landas. At sa gitna ng lahat ng ito naroon ang masalimuot na ugnayan ng pamilya, isang ugnayang puno ng pagmamahal, ngunit sabay ding binabalot ng sakit, galit at hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng takot, sa kabila ng kawalan ng katiyakan, naglakas loob si Marge. Nagpasya siyang dalhin mag-isa ang kanyang anak na si Jasmine sa Hong Kong. Hindi iyon basta desisyon lamang. Hindi iyon simpleng paglalakbay. Para kay Marge, iyon ay isang sugal na ginawa niya alang-alang sa buhay ng kanyang anak. Sa bawat hakbang niya sa banyagang lungsod, dala-dala niya ang pag-asa. Isang pag-asang kahit maliit, kahit manipis, baka mailunas na makapagpapagaan sa kalagayan ni Jasmine. Matagal nang lumalaban si Jasmine sa sakit na tila walang malinaw na wakas. Isang sakit na araw-araw ay kumakain sa kanyang lakas. Araw-araw nakikita iyon ni Marge. Nakikita niya ang panghihina ng katawan ni Jasmine. Ang pagod sa bawat galaw. Ang pilit na ngiting ibinibigay nito kahit halatang nahihirapan na. At ang pinakamahirap sa lahat, ang mga gabing halos hindi makatulog si Jasmine dahil sa kirot. Sa Hong Kong, sinubukan ni Marge ang iba't ibang paggamot na inirekomenda ng mga doktor. Iba't ibang pagsusuri. Iba't ibang gamot. Iba't ibang pag-asa. Sa bawat pagpasok nila sa ospital, mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Jasmine. Para bang sa simpleng paghawak na iyon ay sinasabi niya sa anak, "Hinding-hindi kita iiwan." Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nakikita ang katotohanan. Mas lalo niyang nararamdaman kung gaano kabigat ang pinagdaraanan ni Jasmine. May mga sandaling nahuhuli niya ang anak na tahimik na umiiyak. Nakatalikod. Pilit na itinatago ang sakit. Hindi para sa sarili, kundi para hindi mag-alala si Marge. At iyon ang mas masakit para sa isang ina. Isang gabi sa maliit na kwartong inuupahan nila sa Hong Kong, tahimik na nakaupo si Marge sa tabi ng higaan ni Jasmine. Mahimbing na natutulog si Jasmine matapos ang isang napakahirap na araw ng paggamot. Doon sa katahimikan ng gabing iyon, hindi na napigilan ni Marge ang kanyang luha. Pinagmamasdan niya ang anak. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niyang pilit itinatago sa sarili. Kahit gaano siya katatag, isa pa rin siyang ina. Isang inang nasasaktan sa bawat paghihirap ng kanyang anak. At unti-unting sumiksik sa kanyang isip ang isang tanong. Tama pa ba ang ginagawa niya? Tama pa bang ipagpatuloy ang laban dito sa banyagang lugar, kung kapalit naman ay mas lalo pang naghihirap si Jasmine? Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa Hong Kong, lalo pang nadudurog ang puso ni Marge. Sa bawat paghinga ni Jasmine, sa bawat sandaling tila nawawalan ito ng lakas. Doon nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang napakahirap na desisyon. Hindi niya kayang makita ang anak na patuloy na naghihirap ng ganoon kalayo sa kanilang tahanan. Kaya matapos ang mahabang pag-iisip, matapos ang maraming gabing halos hindi siya makatulog, nagpasya si Marge. Ibabalik niya si Jasmine sa Pilipinas. Para kay Marge, hindi ito simpleng pag-uwi lamang. Ito ay isang desisyong puno ng pangamba, ngunit may kasamang pag-asa. Naniniwala siyang sa Pilipinas, sa piling ng kanilang pamilya, maaaring magkaroon ng bagong lakas si Jasmine. Isang lakas na magtutulak sa kanya upang ipagpatuloy ang laban sa sakit. Doon sa sariling bayan, ipagpapatuloy ni Marge ang pagpapagamot kay Jasmine. Umaasa siyang may mga doktor ding makakatulong. Umaasa siyang hindi pa huli ang lahat. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pagbabalik. Pagdating pa lamang nila sa Pilipinas, agad na sinalubong si Marge ng mabigat na reaksyon mula sa pamilya niyang Torre Campo. Ang bahay na dati puno ng katahimikan ngayon ay tila nababalot ng tensyon. Ang bawat titig may ibig sabihin. Ang bawat katahimikan may bigat. Ang desisyon ni Marge ay hindi tinanggap ng kanyang pamilya ng basta-basta.
Pinakamalakas ang naging pagtutol ni Greg. Sa harap ng lahat hindi niya napigilan ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Para kay Greg ang ginawa ni Marge ay isang malaking kawalang-galang sa pamilya. Isang pagbaliwala sa desisyong dati ng pinagkasunduan. Para kay Greg hindi dapat binaliwala ni Marge ang kagustuhan ni Paulo tungkol sa pagpapagamot kay Jasmine. Ang bawat salitang binitiwan ni Greg parang matutulis na kutsilyong tumatarak sa puso ni Marge. Ngunit higit pang lumala ang sitwasyon. Nang harapin siya ng kanyang asawa. Si Paulo. Sa mga mata ni Paulo makikita ang halo-halong emosyon. Galit. Pagod. Pagkadismaya. Para kay Paulo ang ginawa ni Marge ay tila pagbaliwala sa kanya bilang ama ni Jasmine. Hindi nagtagal na uwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Nagsalita si Paulo puno ng emosyon. Sinabi niyang si Marge ang dahilan kung bakit tila lalong lumalala ang sitwasyon ng kanilang anak. At hindi lamang iyon. Para kay Paulo si Marge rin ang sumisira sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa kanyang mga salita parang si Marge ang pumapatay sa pag-asa nilang dalawa. Pag-asa para kay Jasmine. Pag-asa para sa kanilang pamilya. Ang mga salitang iyon napakabigat para kay Marge. Sa kanyang puso alam niyang ang bawat desisyon na ginawa niya ay para lamang sa kapakanan ni Jasmine. Hindi niya kailanman ginustong saktan si Paulo. Hindi niya kailanman ginustong sirain ang kanilang relasyon. Ang gusto lamang niya, iligtas ang buhay ng kanilang anak. Kahit pa mga hulugan iyon ng paggawa ng mga desisyong hindi madaling tanggapin ng iba. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo lalong bumigat ang hangin sa paligid. Tahimik lamang ang ibang miyembro ng pamilya. Ngunit bawat isa ramdam ang tensyon. Ang bawat salita ni na Marge at Paulo parang apoy na lalong nagpapainit sa silid. At sa isang sandaling hindi na kinaya ni Marge ang bigat ng mga akusasyon ni Paulo. Bigla siyang kumilos. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo. Sinampal ni Marge si Paulo. Umalingaw ang tunog ng sampal sa buong silid. At sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Para bang huminto ang mundo ng pamilya Torre Campo. Nanatiling nakatayo si Paulo. Halatang nagulat. Samantalang si Marge nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na matagal na niyang kinikimkim. Sa mga mata ni Marge mababasa ang pagod, ang takot, at higit sa lahat, ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Pagmamahal para sa kanyang anak na si Jasmine. At sa sandaling iyon malinaw sa puso ni Marge ang isang bagay. Kahit gaano karaming tao ang tutol sa kanyang desisyon. Kahit gaano karaming salita ang bumato sa kanya. Patuloy siyang lalaban. Lalaban para sa buhay ni Jasmine. Sapagkat para kay Marge, ang bawat segundo na nadaragdag sa buhay ng kanyang anak ay isang biyayang hindi kayang tumbasan ng anumang galit, anumang pagtatalo, o anumang hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Matapos ang malakas na tunog ng sampal na natiling nakapako sa katahimikan ang buong silid. Walang sinuman ang agad nakapagsalita. Ang hangin ay tila biglang bumigat, parang may hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa bawat isa. Si Paulo ay nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi, ang pisnging tinamaan ng kamay ni Marge. Hindi dahil sa sakit ng sampal kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Hindi niya inaasahan na darating sila sa puntong iyon. Samantala, si Marge ay nakatayo rin nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Ang galit na kanina ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding pagod at sakit. Tahimik na nakamasid si Greg mula sa gilid ng silid. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng hindi pagsang-ayon. Para sa kanya, ang nangyari ay patunay lamang na mali ang mga naging desisyon ni Marge mula pa noong una. Ngunit bago pa makapagsalita si Greg, may mahina ngunit malinaw na tinig ang biglang bumasag sa katahimikan. Mommy, Napalingon ang lahat. Nakatayo si Jasmine sa may pintuan ng silid. Maputla ang kanyang mukha. Halatang nanghihina pa ang kanyang katawan. Ngunit sa kanyang mga mata makikita ang lungkot at takot. Hindi niya dapat naririnig ang lahat ng iyon. Mama! Daddy, huwag na kayong mag-away. Mahina ang boses ni Jasmine, ngunit sapat iyon upang tumago sa puso ng bawat isa sa silid. Agad na lumapit si Marge.
Jasmine anak, bakit ka bumangon? Dapat nagpapahinga ka, nanginginig na sabi ni Marge habang hinahawakan ang balikat ng kanyang anak. Ngunit umiling si Jasmine. May luha na namuo sa kanyang mga mata. Ako ba ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway? Parang biglang tumigil ang mundo sa tanong na iyon. Walang makasagot. Si Paulo ay napayuko. Si Greg ay napahigpit ang panga. At si Marge tuluyang napaluha. Hindi, anak, hindi ikaw ang dahilan, agad na sagot ni Marge, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Walang kasalanan si Jasmine. Ngunit si Jasmine ay tila hindi kumbinsido. Lumapit siya ng kaunti kay Paulo. Daddy, galit ka ba kay mommy dahil sa akin? Ang simpleng tanong na iyon ay parang mabigat na batong bumagsak sa dibdib ni Paulo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang anak. Hindi niya kayang tumingin agad sa mga mata ni Jasmine. Hindi ako galit sa'yo, anak, mahinang sabi ni Paulo. Hindi kailanman. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon mula sa kanilang pagtatalo, nagtagpo muli ang mga mata ni na Paulo at Marge. Ngunit sa pagkakataong iyon hindi na galit ang nangingibabaw. Kundi pagod. Pagod ng dalawang magulang na pareho lamang lumalaban para sa kanilang anak. Hindi ka namin pinagtatalunan, dagdag ni Paulo kay Jasmine. Mahal ka namin pareho. Tahimik na umiiyak si Jasmine. Hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa sakit na nakikita niya sa kanyang pamilya. Mula sa likuran, biglang nagsalita si Greg. Hindi ganito ang paraan para tulungan si Jasmine, malamig niyang sabi. Napalingon ang lahat sa kanya. Kung may problema sa desisyon, dapat pinag-usapan muna. Hindi yung basta na lang uwi at babaliwalain ang plano ng lahat. Greg, tama na, mahinang sabi ni Marge, pagod na ang boses. Ngunit hindi pa tapos si Greg. Hindi mo lang si Paulo ang binaliwala, Marge. Pati ang buong pamilya. Lalong bumigat ang tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito si Paulo ang nagsalita. Greg, tama na. Nagulat si Greg. Hindi niya inaasahang si Paulo mismo ang pipigil sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Paulo habang hawak pa rin ang balikat ni Jasmine. Hindi ito ang oras para sisihin ang isa't isa. Napatingin si Paulo kay Marge. Mahaba ang katahimikang namagitan sa kanila. Sa wakas nagsalita siya. Pagod na tayong lahat. Isang simpleng pangungusap. Ngunit puno ng katotohanan. Napahawak si Marge sa kanyang bibig habang pinipigilan ang pag-iyak. Sa sandaling iyon parang unti-unting natunaw ang matinding galit na kanina inamamagitan sa kanila. Hindi pa sila nagkakasundo. Hindi pa nawawala ang sakit. Ngunit malinaw ang isang bagay. Pareho lamang silang natatakot na mawala si Jasmine. Mahigpit na niyakap ni Marge ang kanyang anak. Habang si Paulo naman ay dahan-dahang lumapit. Sa unang pagkakataon mula nang sila ay magtalo magkatabi silang tumayo sa harap ni Jasmine. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga magulang na parehong desperadong iligtas ang kanilang anak. Ngunit sa kabila ng sandaling iyon ng katahimikan, may isang bagay na hindi napansin ng lahat. Habang yakap ni Marge si Jasmine, biglang napapikit ang bata. Nanlambot ang kanyang katawan. Jasmine. Nabigla si Marge. Jasmine anak. Walang sagot. Dahan-dahang bumagsak si Jasmine sa kanyang mga bisig. Marge! Sumigaw si Paulo habang mabilis na lumapit. Nanlaki ang mga mata ni Greg. Sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tensyon sa loob ng bahay ng pamilya Torre Campo ay napalitan ng matinding takot. Jasmine! Anak! Gising! Ngunit hindi gumagalaw si Jasmine. Ang kanyang paghinga ay tila lalong bumabagal. At sa sandaling iyon, napagtanto ni na Marge at Paulo na ang laban para sa buhay ng kanilang anak ay maaaring mas malala pa kaysa sa lahat ng kanilang kinatatakutan.